Praise God. Pwede mo ba natin palakpakan si Lord? Sabihin mo sa iyong katabi, magandang hapon. Ngumiti ba? Ngumiti. Praise God. Kamusta po kayong lahat? Isa pa nga po yung po kayo naniniwala na mangyayari. Kamusta po kayong lahat? J1 Culture. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone, everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ. I'm not extreme. Amen. Ang title po nang i-share ko po sa inyo ay Humble Lang Part 2. Sabihin mo sa katabi mo, humble lang. Last Sunday po, naroon po yung part 1. Sa lahat po ng hindi nakapanood, pwede po kayo manood sa YouTube. Pinag-usapan po natin last Sunday, 2 bagay na dapat tandaan. Bakit kailangang magpakumbaba? Number 1, ang Diyos ay sumasalungat sa mga mapagmataas. Yan po yung pinag-usapan natin last Sunday. Dadako na tayo sa number 2. Ang number 2 po ay siya ay nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Tingnan mo nga yung katabi, mukha bang bless? Mukhang humble yan, kaya yan ay bless. Kasi sabi dito, nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. James chapter 4, verse 6b. Kaya't sinabi, ang Diyos ay sumasalungat sa mga mapagmataas, subalit, nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Pastor, ano pong mga biyaya ang tinatanggap ng mga mapagpakumbaba? Gusto ko po yung specific na biyaya. Sige po, sagutin po natin. Number 1, na specific na biyaya na tinatanggap ng mga humble. Number 1 is karunungan. Yan. Proverbs 11 verse 2. Kapag dumarating ang pagmamataas, ay dumarating din ang kahihiyan. Ngunit kasama ng mapagpakumbaba ay ang karunungan. So, ibig sabihin, pag pala ikaw ay humble, ang biyayang meron ka ay karunungan. Alam mo, pag may nakakakita ko ng mga humble na tao, mukhang matalino. Magharap pa sa akin ng hambog, ay mukhang walang alam. Nakikita niyo po ba sa mga movie? Pag mga medyo mapagmataas, parang walang alam. Pero pag humble, parang ang tali-talino. Tingnan mo nga ulit yung katabi mo, mukhang matalino eh. Mukhang matalino yung katabi mong iyan. Ang mapagpakumbaba ay madaling turuan. Binibigyan ng Diyos ito ng karunungan. Sa hirap naman ng turuan na mas magaling pa sa iyo. Mas madaling maturuan yung mapagpakumbaba. Bakit? Willing siyang matuto. Sa dali namang turuan ng alam niya sa sarili niyang hindi niya alam ang lahat. Teachable. Willing laging matuto. Maaring may mas experience ka, mas may pinag-aralan ka, or mas may edad ka, or mas matagal sa ganung larangan, pero hindi nangangahulugan na wala ng lugar para makatuto sa iba. Minsan nga ang mga merong mga talino, alam, minsan nga yung may mga ipagmamayabang, minsan nga yung panghadlang para mas lalo ka pang matuto. Why? Kasi binablock mo yung iba pang information. Kasi ang alam mo, alam ko na yan. Wala nang dito. Yung ito na ipipreach pa. Ito ay kilos ng hambog, pero iba ang kilos ng humble. Sasabihin pa nila, nung hambog, alam ko na yan. Pabalik na ako, papunta ka pa lang. Narinig nyo na po ba yan? Kaya huwag nyo nang babanggitin yun, mukhang mayabang. Sabihin mo ay, nakabalik ka na, papunta pa lang ako. Sige.
Pabaliktad na ngayon, pabaliktad na. Kasi ang nagsasabi niyan mukhang hambog. Ang humble, willing siyang tanggapin ang mga bagay na hindi kayang tanggapin ng hambog. Kaya yung mga nagpapakumbaba, humanda sa biyaya ng karunungan. Dami mong matutunan if you are willing to listen, willing to learn, and willing to change your mindset. Salamat sa mga mapagpakumbaba, humanda ka, tatalino ka pa. Amen? Magandang biyaya po yan. Yung parang wala kang ang diploma, pero napaka-humble mo naman, mukha na rin may diploma. Kaysa naman doon sa hambog, may diploma nga, yabang naman para wala din pinag-aralan. Sabi mo sa partner mo, humble lang. Number 2 biyaya. Ito, gusto ko, number 2. Kayamanan, karangalan, at buhay. O, pakipicture ng verse para talagang kailangan humble lang. Proverbs 22 verse 4. Ang gantimpala sa pagpapakumbaba at takot sa Panginoon ay kayamanan, karangalan, at buhay. Imagine mo, may karunungan ka na, at pag nagkaroon ka ng karunungan, meron ka na rin kayamanan, karangalan, at buhay. Napaka-bless mo kapag ikay mapagpakumbaba. Sa dami kong nakitang mga humble, ang yayaman. Tunay na pinagpala, may pwedeng ipagyabang pero hindi nagyayabang dahil alam nilang lahat ay galing kay Lord. Ang dami ko rin namang kilala, wala na nga sa yabang pa. Ano? Pero yung mayayaman hindi makikita. Napanood niya ba yung trending na nag-ukay-ukay yung anak ni Pacquiao? Imagine mo, meron yun ha? Milyon-milyon, baka nga bilyon pa. Pero nasaan siya? Nasa ukay-ukay, naghahanap daw ng dress. Nakabili daw siya, parang 2,400 yata. Yung dress niya. Anyway, tayo, wala namang may pagyayabang sa yabang. Kaya, kung ikaw ay humble, biyaya ni Lord, payayamanin ka pa. Ano pa? Karangalan. Ang karangalang Diyos ang magbibigay, hindi ang sarili mo mismo. Di mo kailangan pilitin or sumipsip. Sabi niyo ka po, sipsip. Sa tao, hindi mo kailangan yan. Ang gagawa ng paraan ay si Lord. Di mo kailangan pilitin. Diyos ang gagawa ng paraan para biyayaan ka ng karangalan. Yung mga humble, humanda ka. Si Lord ang magpapasikat sa iyo. Sigurado ako, mas masayang tanggapin ang karangalang galing kay Lord. Kaysa naman karangalang ikaw na nagtas sa sarili mo. Mas masaya kapag si Diyos ang nagbigay ng karangalan. And lastly, buhay. Una sa lahat, dalawa po yung buhay na yan eh. Una, buhay na walang hanggan. Pastor, bakit po buhay na walang hanggan? Ang tao lang na humble or handang tanggapin na wala siyang magagawa para iligtas ang kanyang sarili, ang makakatanggap lamang ng buhay na walang hanggan. Kasi kung ikaw ay mayabang, sabi mo, kaya ko naman, kaya ko yan. Di mo kaya. Ang tao lang na mapagpakumbaba ang tatanggap ng kaligtasan kasi tanggap niya na hindi niya kaya ang lahat. Lalo na ang pagkakaroon ng kaligtasan. Siya'y asang-asa sa Panginoon. Naniniwala siya na sapat ang ginawa ng Panginoong Yesus para maligtas siya. Yan ang taong magkakaroon talaga ng buhay na walang hanggan. Ano bang buhay? Pangalawang buhay. Masaganang buhay. Sabi niyo nga po, masaganang buhay. Humanda sa pagpupuno at pagdadagdag ng Diyos sa mga taong humble. Umasa ka na si Lord, hindi ang sarili mong lakas o galing. Tiyak si Lord ang magpuprovide ng pangangailangan mo kahit yung mga bagay na gusto mo, needs mo man, or kasama na rin yung wants. Kaya po, ang buhay na masagana, sabi ng iba, ako po'y okay na sa simpleng buhay, nakakain sa 3 araw, okay na yon. Hindi po ang Kristiyano, hindi ganun ang pagkakadesign sa'yo. Ang Kristiyano, ang design sa'yo, payaman ng payaman. Amen? Hindi ka lang dapat masagana na ikaw lamang nakikinabang. Ang gusto ni Lord, sobra-sobra. Paano ka magiging pagpapala sa iba kung hindi labis-labis? Lord, okay na po ang 3 beses sa isang araw.
Ako po'y aba, okay na po yan. Hindi ganun ang design ni Lord, ha? Ang sabi ni Lord, maging pagpapala tayo sa marami. Lalo na kung Kristiyano ka. Magiging blessing ka sa iba. Sino dito araw-araw gusto mo may binibigyan ka? O sino man dito gusto araw-araw siya nanghihingi? Diba? Ang pangit tignan pag lagi nanghihingi. Mas maganda yung laging nagbibigay. At paano magkakaroon ng laging ikaw ay magbibigay? Siyempre, dapat meron ka. Dapat meron ka. Kaya sabi mo sa katayo, humble lang. Magkakaroon ka ng masaganang buhay. And lastly, na biyaya na tatanggapin na mapagpakumbaba, patnubay ng Diyos. May verse na ulit tayo. Picture ulit. Psalms 25 verse 9. Pinapatnubayan niya ang mapagpakumbaba tungkol sa katuwiran at itinuturo sa mapagpakumbaba ang kanyang daan. Wow! Graming biyaya ang ibinibigay ni Lord sa mga humble. Ang mapagpakumbaba ay ginagabayan ng Diyos sa tamang landas. Hindi ka na maliligaw. Hindi ka na mapupunta sa maling tao. Hindi ka na mapupunta sa maling trabaho. Hindi ka na mapupunta sa lugar na mali ang daan, kundi sa tamang landas. Hindi ka maliligaw kung humble ka. May guide ka patungo sa buhay na inihanda ng Diyos para sa iyo. Sino gusto ng ganitong biyaya? Sino gusto ng karunungan, kayamanan, karangalan, patnubay ng Diyos, masaganang buhay? Amen. Alam ko gusto nyo lahat yan. Then, magpakumbaba. Humble lang. Humble lang. Sabihin sa katabi, humble lang. Sa amin sa Batangas, humble laang. Hindi ko alam kung bakit naging laang yon. Basta sa Batangas nyo, humble laang. Tandaan, dapat maging totoo ang kapakumbabaan mo. Hindi pwedeng mukhang humble lang. Makikiraan po. Kala mo naman humble na eh. Kailangan hindi fake ang kapakumbabaan, hindi fake. Tandaan, sinisiyasat ni Lord ang puso ng bawat isa kung talagang humble. Kailangan hindi lang sa harapan ng mga tao, kundi sa harapan din ni Lord. James chapter 4 verse 10. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at Kanyang itataas kayo. Ang pagpapakumbaba po hindi lang ipinapakita sa tao, dapat ito'y tunay sa harapan ni Lord. Hindi pwedeng pag may kaharap ka lamang na isang tao kaya humble ka. No. Kailangan tunay at tapat ang puso. Tandaan, sinisiyasat ng Diyos ang pag-iisip ng bawat isa at ganoon din sinusubok niya ang puso kung totoong may pagpapakumbaba. Sige. Pastor, gusto ko yung pagpapakumbabang yan. Gusto ko ng biyaya ng pagpapakumbaba. Ang tanong, Pastor, ano yung mga senyales ng pagpapakumbaba? Sige. Sino gustong tamaan ngayong oras na ito? Alam niyo po, ang dami-daming way para magpakumbaba. Sobrang dami, nagsulat po ako, napakadami. Binawasan ko na nga po, pasensya na po kayo. 16 yung sasabihin ko. 16, binawasan ko na po yun. Kasi madaming mayayabang po kasi. Kaya isinulat ko na lahat, okay? So pag-usapan natin, mga senyales ng taong humble. Hindi ko na rin po isinulat ang mga verses, ha? At napakadami po. Kaya hindi ko na rin sinulat, pasensya na po kayo. Huwag kayong mag-alala. Bawat number po dito, itatapik po natin isa-isa, okay? Pero senyales na lang muna tayo. Pwede pa tong pahabain, pwede pa tong hukayan, pero doon muna tayo sa mga basic muna tayo, okay? Mga senyales ng taong humble. Tingnan mo kung ikaw to, ha? Pag hindi ka ito, kabaliktaran, mayabang ka. Okay? Pag hindi ka ganon, yung kabaliktaran, ibig sabihin, ikaw yung mayabang. Okay na? Simulan na natin. Sino handa na? Number 1. Ang humble ay tumatanggap ng corrections. Tapos na po ang preaching. Bakit ka sa hirap naman tanggapin ng correction, sa daling tanggapin ng pera? Ang correction sa hirap tanggapin, nagdadahilan ka pa.
Hindi lang basta nagpapakorek, kundi madali kang tumanggap ng pagtutuwid. Oo nga, tinanggap mo ang mali ka. Eh, after 3 days, nakasimangot ka pa ng 3 days. Oo na, mali nga ako. Hindi ka nagagalit kapag kinukorek. Mga anak, pag kinukorek ng magulang, hindi nagagalit. Sabi ng anak, tama naman ako eh. Kita mo na, may dahilan ka na naman. Magiging magulang ka din. Lagi yung mga linyahan ng mga magulang. Ginagamit ang puna upang magbago. Hindi upang magdahilan. Mayroon niyang puna. Ikaw naman gusto mo lagi. Depensa. Kaya ka kinorek kasi may dapat i-correct. At kapag nakita mo yung correction, humanda ka, may matinding pagbabago sa'yo. Amen. Kaya mga AG leaders, yung mga may handle ditong group, it's time na yung mga alaga ninyo ay i-correct nyo na i-preach na. Kita nyo ng ang itsura, pagpapasok ng church, ay labas lahat. Baka pwedeng i-correct na yan. Nakaka-distract din naman. Pagtaas ng kilikili, ayan na! Panginoon! Ay, nakaka-distract naman talaga. Kailangan itama, i-correct na, AG leader. Huwag nang hayaan. Narinig mo na pala yung alaga mo. Nagsasalita ng bad words, hindi mo pa kinorek. I-correct mo na. Pastor, mukha nga po nasanay na ako. Andyan ka nga, hindi ko nga kayo nakakasama lahat. Ikaw, AG leader, kailangan i-correct mo na yan. Okay? Hindi ka nagtatago ng pagkakamali sa pamamagitan ng pagsisi sa iba. Alam mo, malimis sa kinokorek. Siya ang kinokorek ay naghahanap ng ibang masisisi. Siya na nga, ay siya pa eh. Ako'y hanga. Hindi naman ako yung isa. Kayo nga, akuin ang responsibilidad. Huwag ka maghanap ng masisisi. Kung may part sa pagkakamali, kahit maliit na part, then tinatanggap ng maayos. Ikaw naman ay kabilang din naman, kahit baga maliit yung part mo, hindi kasama ka rin sa pagkakamali, sabihin mo, oo nga po. May sasabihin ako. Sabihin nyo nga po ito, mali ako. Mahirap nga sabihin yan. Isa pa nga po, mali ako. Mga mag-asawa dito. Sabihin mo sa katabi mong asawa mo, sabi mo, mali ako. Bago nasabi, labas sa ilong. Mali ako. Sa totoo lamang, ay napakadali naman na ring word na ito. Mali ako. Sa hirap sabihin. Pero biyaya ni Lord dahil narinig na madali na sabihin. Mahirap itong sabihin kung yung tao ay punong-puno ng pride. Napakahirap niyang sabihin. Ang makakapagsabi lang nito ay humble. Sasabihin mo doon sa kasama, mali nga ako doon, pasensya ka na. Mayroon kang nawala sa iyo, naubusan ka ng pera. Wala namang nawala. Nung sinabi mo mali ako, may nawala ba? Praise God, mayroong isang nawala. Tanong niyo sa akin, ano po, pastor? Kayabangan. At least, magaling na lang nawala. Amen? Sabi niyo nga po, mali ako. Isa pa nga po, mali ako. Yan. Ano tinuro ni pastor? Mali ako. Yung iba, mali ikaw. Tanggapin ang corrections ha. Pag tumatanggap ka ng corrections, hindi ka na nangangatwiran, ikaw ay humble. Amen. Napaka-humble mo. Pastor, hindi naman talaga ako nagkamali. Kahit pag hindi ka nagkamali, ay nakita ka, tanggapin mo na. Paglalaban ko yung aking karapatan, yan ka na naman, pride na naman yan, lalaban ka na naman. Hayaan mo na, palampasin mo na.
Kung wala ka namang kinalaman, palampasin mo na. Pag tinanong ka, di saka ka magdahilan. Lalo na kung nag-correct sa'yo yung boss mo, manager, may authority, at kinorek ka, tanggapin mo na lamang. Okay, parang ayaw nyo. Okay ba? Tumatanggap ng corrections ang humble. Una, lalabil 5 na. Dami naman, pastor. Binawasan pa nga natin yan. Number 2, ang Diyos ang binibigyan mo ng kaluwalhatian. Hindi mo hinahanap ang papuri ng tao. Hindi ka naghihintay ng purihin ka ni pastor. Kagaling mo. Hindi ka naghihintay ng ministry na magsasabi sa'yo, kagaling mo tumugtog. Siyempre naman. Mayabang ka, kapatid. Mayabang. Kala ko para kay Lord, parang para na sa'yo. Ang kaluwalhatian ay kay Lord lahat. Kung meron kang gifts, talents, talino, o kung ano man meron ka, biyaya lang yan. Walang dapat ipagmalaki. Kay Lord ang papuri. Amen? Marunong kang maglingkod kahit walang nakakakita. Ikaw, naghugas ka na ng plato, nakaganto ka pa. Basta. Aba naman. Paglilingkod kaya ang kaluwalhatian kay Lord, parang sa'yo na. Pastor, maaga ako. Aba naman. Biyaya ni Lord, maaga ka. Pero hindi mo na kailangan ipakita na ikaw talaga yung maaga. Dahil ang luwalhati ay kay Lord lang. Amen. Kaya nyo pa ba? Parang kadaming mayabang yata dito. Hindi ka naghahanap ng pagkilala. Hindi lang nabanggit sa microphone ang pangalan mo, tampo ka na. Sa susunod yung event, di na ako a-attend. Di ka malimit sa mga okasyon, binabanggit yung mga pangalan. Binabati ko ang kapitan ng barangay na ito, si Kapitan Gerto, si konsehal na ganyan. Binabati ko rin po si Nano. At nakalimutan ka? Mga yan. Alam mo, hindi ka humble. May yabang ka kasi gusto mong ma-recognize. Ano kung hindi ka ma-recognize? Sino ka ga? Kung may hari ng langit at lupa. Kahit nga lupa sa pasoy, wala ka. May galit na. Hindi ka naghahanap ng pagkilala ng iba. Kasi sa iba, kapag hindi napansin ay galit. Kapag di kinalala ay magtatampo. Kapatid, kayabang mo. Sino ka ba? At kung may posisyon ka, hindi na dapat kuhanan ng anuman dahil nabiyayaan lang. Lahat ng luwalhati at papuri ay dapat ibigay sa karapat-dapat bigyan nito. Walang iba kundi si Lord. Gawin mo para kay Lord at si Lord ang bahalang magbigay ng dagdag na biyaya para sa iyo. Lahat ng gagawin na ang luwalhati kay Lord. Ikaw naman lahat ay pinagyabang mo Mamaya, mag-o-observe tayo sa mga salita ng bawat isa. Ang luwalhati kay Lord. Bantayan mo sinasabi mo. Ang luwalhati kay Lord. Di ba? Kaya nyo pa? 3. Iniisip mo ang kapakanan ng iba. Grabe na to. Ito talaga, tingnan mo baka hindi mo iniisip ang kapakanan ng iba. Wala yung nauna ako. Mas matagal na ako. Lagi akong andyan. Dapat priority ako. I pray marunong kang magparaya at magbigay daan sa iba. Yung upuan sa church, may pangalan mo na, kaya pag may umupong iba, galit ka. Pwede ba? Lahat tayo lingkod. Marunong kang magbigay ng daan sa iba. Sige po, kayo na muna po. Yun. Una na po kayo. Yan ang humble. Ako na po ang maglilinis dyan. Nakita mo nang lilinisin. May lilinisin pala. Aba naman, kita mo na. Pagkain, ang bilis mong pumila. Pagpila sa paglilinis, malayo ka. Ito pa. Marami yata natamaan dito. Lord, pinasulat mo sa akin. Wala akong magagawa.
Iniisip ang kondisyon ng mga naghihintay. Nasaan ka na? Alam mo, ang nagpapahintay, mayabang. Bakit? Kaya ka nagpapahintay kasi ang mahalaga lang sa iyo ay oras mo. Hindi mahalaga ang oras ng iba. Iniisip ang naghihintay, ikaw naman, papunta na, yung pala'y naligo pa. Totoo yan! Bakit? Mayabang ka dahil yung oras mo lang ang mahalaga sa lahat ng tao. Hindi mo na iniisip yung oras na sasayang nung naghihintay. Tandaan, ang mga humble, iniisip ang kapakanan ng iba. Okay lang ako maghintay, basta hindi ikaw ang maghihintay. Kasi mahalaga ang oras mo sa akin. Iniisip ang kondisyon ng nasa huli. Huwag daming-dami ng kukuhaning pagkain. Nauna sa pila, nung kumuha gabundo. Yung nasa huli, ubos na. Sabi nung nasa huli, ano kakainin ko di sabaw? Kita nyo na? Kaya, kita ko naman yan pag may pagkain pipilahan, paunahan. Ano po? Paunahan. Tandaan, minsan may mga pagkakataon na kailangan din natin magpaubaya. Iniisip ang kapakanan ng iba sa bahay na lamang. Mga anak, kayo nagtatanong pa, sino nung hindi pa nakakain? Aba naman, nung kumain ka, inubos mo lahat ng pang-ulam, meron pa pala namang hindi pa nakain. Diba? Iniisip ang kapakanan ng iba. Ano pa? Minsan, kailangan dumating ka na ikaw naman ang mahuli, malamangan, maubusan. Why? Para maintindihan mo ang pakiramdam ng mga yon. Okay? Noon naman, okay lang ikaw ay mahuli ngayong pagkakataong ito. Ikaw naman ang maubusan. Bakit? Noon naman lagi ng ikaw. Sa pagkakataong ito sila naman. Iniisip ang mga nakatayo, bigyan ng upuan. Kita mo na nakatayo. Nauna ako. Pahuli-huli ka. Hindi ganon. Hindi ganon. Kahit ang dumating dyan ay mayor or simpleng tao, binibigyan mo yun ng upuan. Okay? Kailangan isipin ng iba, hindi puro sarili. Buksan mo ang iyong mga mata, isama mo na ang iyong puso para sa iba. Amen? O, isipin ang kapakanan ng iba ha, lagi, always. Dalawa, lagi mong iniisip ang iba, mukha kang mapagpakumbaba. Ay, una ka na. Talaga, ang bait naman ng batang ito. Alam mo, pag ganyan ang mga style mo, hindi yung ako muna. Naubusan. Para lagi dapat priority ka. Hindi ba mukhang mayabang yon? Number 4, madali kang humingi ng tawad. At tumahimik ang sanlibutan. Madali kang mag-sorry kung alam mong mali ikaw, katulad kanina. Madaling mag-sorry. 2 weeks na, wala pang sorry. Inaamin mo kapag nagkamali ka. At hindi na ina-explain kung bakit mo nagawa, kundi naman tinatanong. Yung iba, pag nag-sorry, sorry nga. Kasi naman ganyan, ganito. Hindi ka na magdadahilan. Bakit? Kasi pinabababaw mo lamang ang pagkakamaling nagawa mo, mag-sorry, okay na yon. Pag tinanong, saka magpaliwanag. Sabi mo sa tayo mo ulit, sorry na. Sorry na. Kailangan madali kang humingi ng tawad, mag-sorry. Again, hindi laging naghahanap ng masisisi. Always consider yourself na pwedeng kasangkot o kabilang kahit konti lang ang participation. Mag-sorry pa din. Hindi mo ipinagtatanggol ang mali para makalusot ka din. Mag-sorry kung may mali.
Sabihin nyo nga uli, I am sorry. Yan. Mahirap ba yung, kanina yung mali ako, madali lang sabihin. Yung I am sorry, madali lang niya sabihin yan. Kaya yung mga nagsosorry, humble ka. Humble. Yung nagsosorry. Walang dapat protektahan. Wala namang nawala or nabawa sa'yo kapag nag-admit ka ng pagkakamali. Walang nawala. Kaya matutong mag-sorry. Okay po? Yung mga bata dyan, oh. Sabi mo nga sa atin mo, sorry na. Yung mga batang nangupit, sabi niyo, sorry na. May nagtanong na bata, Pastor, pag ang kupit ba yung 1,000 kupit pa rin tawag doon? Hindi na kupit yun, nakaw yun, nakaw. Kung madali kang humingi ng tawad, ito ang senyales ng taong humble. Number 5, marunong kang magpatawad. Marunong kang magpatawad. Hindi ka nagtatanim ng sama ng loob. Ang dami-daming pwedeng itanim, sama pa ng loob. Pinipili mo magmahal kaysa gumante. Hindi mo na pinatatagal. Ang sasabihin mo pa, siyang nagkamali hanggat hindi siya humingi ng sorry, di ko siya mapapatawad. May sabon ka kapatid, pride. Mamaya bubula-bula ka dyan. Magpatawad. Yung iba naman, hindi ko siya mapapatawad kahit humingi pa siya ng sorry. Mas matindi yan. Lalong mas matinding pride yan. May sasabihin ako sa'yo, sa bandang huli, ikaw pa rin ang talo. Sa lahat ng hindi nagpapatawad, ikaw pa rin ang talo sa bandang huli. Why? Ikaw may daladala. Ikaw may daladala. Yung isa, wala. Ikaw lang, nag-sorry na siya eh. Ikaw ang may daladala, kaya ikaw ang kawawa sa bandang huli. Humble lang. Pinatawad ka ni Lord kahit gaano katindi ang kasalanan mo. Aba naman, di ka magpapatawad. Kahit Diyos ang pinagkasalaan mo na, sino tayo para hindi magpatawad? Ephesians chapter 4 verse 32. At maging mabait kayo sa isa't isa, mga mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Pastor, andun pa rin yung pain, ramdam ko pa, paano ko papatawarin niya, sakit-sakit ang ginawa niya. Yung pain, andun pa rin yung bawat tutulog ako na iisip ko pa yung ginawa sa akin. Paano ko yan mapapatawad? Ang sakit-sakit. Napakasakit. Alam ko na ang edad nyo. Okay, napakasakit. Okay, makinig kayo mabuti. May sasabihin ako sa'yo. Hindi naman sinabi ni Lord na kapag naalis ang pain, siya ka magpatawad. Magsabi ka sa akin ng verse, na kapag naalis ang sakit, saka magpatawad. O, kita nyo na? Wala kayong masabi? Sabi ng isa, wala po talaga masasabi, hindi naman ako nagbabasa. O, sumangayo ka na lang. Ano? Hindi sinabi ni Lord na pag naalis yung sakit, naalis yung nararamdaman, saka magpapatawad. No! Ang sabi ni Lord, magpatawad ka na kahit meron pang pain. At biyaya ni Lord, siya na ang aalis ng pain para sa'yo. Magpatawad. Yung turong hukay dito, saka na binibilisan lang natin. Pang-anim, hindi mo ipinagmamalaki ang iyong mga tagumpay. Ayan na. Ang ganda nito. Di ikaw ng honor. Ikaw ng cum laude, sige na. Ikaw ng summa, manya, cum, highest honor. Ngayon, gano'n ang tawag yan, no? High honor. Ano ba? Highest honor. Ano pa? Horror. Kasama mo yung horror? Pag medyo galit yung teacher doon, horror. Okay. Kapag may nagtanong, nagbibigay ka ng tamang sagot, pero hindi ka nagdadagdag at nagyayabang. Okay? May nagtanong, sabihin mo yung tamang sagot, huwag mo nang dagdagan, kaya nakikita nagyayabang ka.
Yung iba, hindi naman itinatanong, ibibida mo pa. Wala naman nagtatanong, ibibida mo pa. Makinig kayo ha. Walang interesado kasi nga hindi naman nagtatanong. Aray ko po. Hindi mo inaangkin ng credit na nanggaling sa talent, sa position, sa yaman, sa tagumpay. Dahil lahat ay biyaya ng Diyos. Hindi mo kailangang ipakita sa lahat ang mabuti mong ginawa kahit mabuting ginawa. No need. Hindi mo kailangan sabihin ang mabuti mong ginawa. Ako nagpa-aral dyan. Ako nagbigay dyan nung siya'y nagugutom. Ikaw na. Ikaw na lahat. Ikaw na. No need. Kailangan ba lagi makita ang ginagawa? Hindi kailangan. Hindi naman laging dapat ipakita or sabihin, sapat na nakita ni Lord. Makinig kayo, makiki-screenshot, panlagay sa Facebook, 300 shares. Kapag nagmalaki sa mabuting ginawa, kinuha mo na ang gantimpala sa lupa na dapat ay sa langit ko pa makukuha. Kinuha mo na. Inangkin mo na Kinuha mo na lahat ng credit. Inangkin mo na sa lupa na dapat sa langit mo pa dapat makukuha. Kaya maging matalino. Hayaan mo na lang na kusang makita ng iba. At kung di nila makita, walang kaso. Okay lang yon. Nabiyayaan lang tayo. Okay? Parang maraming doon sa number, number 6. Hindi ipinagmamalaki ang tagumpay. Praise God. Number 7. Lagi kang umaasa sa Diyos sa panalangin. Ito ang mga humble. Yang lagi nagpe-pray ay humble. Pastor, bakit po? Alam mong hindi sapat ang sarili mong lakas at karunungan. Kailangan mo ang Diyos sa bawat araw. Yan, naiyak ng bata. Sabi ko sa inyo kasi masyado kayong mayabang. Ang nananalangin tuwing umaga, every time nananalangin siya ay humble. Kasi umaasa siya sa Diyos, hindi sa sarili niyang lang lakas. Hindi sa sarili niya lang talino. Hindi. Kasi naghahanap siya ng pagtulong ni Lord. Kaya sa lahat na nagpe-pray, lalo na sa umaga, yung mga inilalapit mo sa Diyos, lahat ng concerns mo, ikaw na ang isa sa pinaka-humble na taong kilala ko. Bakit? Dahil asang-asa ka kay Lord. Kasi nagpe-pray ka. At ang hindi nagpe-pray, ikaw ang pinakamayabang sa lahat. Parang kayang-kaya mo ang araw. Ay, salamat sa nananalangin. Yang si Romnick, may na-aksidente pong nabili lamang ng tinapay. Ng tinapay, may na-aksidenteng sasakyan. Katabi niya po yung sasakyan na na-aksidente. Salamat sa proteksyon ni Lord. Diba? Praise God. Chat-chat agad sa akin, ganun ka nangyari. Salamat sa proteksyon. Salamat sa nananalangin. Amen? Amen. So, lagi mananalangin na at pag ikay nananalangin, ikaw ay humble. Number 8, kalahati na tayo. Marunong kang makinig nang hindi ka agad sumasagot. Medyo maganda itong pag-usapan. Ano daw? Basahin nga po lahat. 1, 2, 3, go! Hindi mo pinuputol ang nagsasalita para i-share lang ang gusto mong sabihin. Tandaan, natututunan po ito. Ang pakikinig nang hindi ka agad sumasagot. Pinapakinggan mo muna bago magbigay ng opinyon. Or, pwede namang walang opinyon. Sa halip, nagpa-follow up questions na lang. I repeat hindi sa lahat ng pagkakataon kailangan mo ng opinyon sa sinasabi niya. Minsan, mas maganda pa nga yung follow-up questions. Why? Pagpapakita ito na interesado ka sa sinasabi niya. Kasi nag-follow up questions ka. Sa palagay mo, pag puro opinion ang sinasabi mo, yabang naman na rin. Lahat ng sinabi ko, may sinabi siya Di ba? Pero kung ikay nagtatanong, concern na concern ka sa kanya. Kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay dapat may opinion ka. Makinig ka lang. Yun ay pagpapakumbaba na sa tingin ng kausap mo or tingin ng iba sa'yo. Nagiging mukhang mayabang kasi kung lahat na lang may sinasabi ka or may opinion ka. Don.
bigyan ng importansya ang mahalaga sa kanila. Kaya yun ay nagkukwento, nagsasalita, kasi yun ay mahalaga sa kanila. At hindi laging ibibida ang alam mong na malimit gusto mong angatan pa ang sinasabi niya na. May sinasabi, ay, ganito yung sa amin. Yan ako po, alam na this. Magsisimula na. Pero alam mo, yan, alam ko na yan. Mas maganda yung sasabihin mo kaysa sa kanya. Ano? Tama, mali. May sinasabi yung isa, yung ano ko, ay, mas maganda naman, mas mataas na naman, mas angat na naman. Laging yan. Kaya I pray, matuto tayo mag-follow up questions. Mas iba pag nagpa-follow up questions, mukhang hindi mayabang. Or else, ano ka na lang, sumang-ayon sinasabi, tapos ang pulong. Kaysa naman lagi ka may sasabihin, mamaya puputulin mo pa yung sasalita. Mas matindi yung akin. At tumahimik na naman ang sanlibutan. No, palawang pastor preaching yan. Maganda nga ito, tunay na buhay. Para may apply. Okay. Alam niyo po, ang communication po ay natututunan. Give and take po ito, hindi take ng take. Give and take, give and take. Okay? Pero mas maganda kung ikaw ay laging nagbibigay. Hayaan mo siya magkwento na magkwento. Makinig ka ng makinig. At pag tinanong ka na, ay ano namang masasabi mo? Saka ka bumanat. Ano? Ano namang pwede mong i-share sa amin? Saka ka magsabi. Okay? Kasi may nagtanong na. Number 9. Ito maganda. Hindi mahilig makipagtalo. Sino dito lagi may kaway? Mahilig makipagdebate. Alam mo yung nakikipagdebate, mukhang mayabang yung mga nakikipagdebate, no? Hindi mo kailangan ikaw ang laging tama. Nagmumukhang mayabang pag laging nakikipaglaban. Dahil ayaw mong magpatalo. Yung mga may diskusyon na ng asawa, ang unang nagpaubaya ang humble. Ang ganda nito. Hindi mo ipinaglalaban ang opinion mo sa lahat ng pagkakataon. Kaya nga opinion, may opinion din ang iba na tama sa palagay nila. Pastor, kung hindi ko ipaglalaban, mukhang natalo ako. Di lumabas lang ang tunay na dahilan, may pride ka. Ano naman kung natalo ka sa paningin nila? Tandaan, hindi lahat ng hindi sumagot ay natalo sa labanan. Ang iba, pinili ito para magkaroon ng kapayapaan. Ayaw mo ng gulo. Gusto mo payapa. Ano ka kung may kaaway ka, hindi mo pa ma-invite yun sa church kasi kaaway mo. Pagbigyan mo na. At pag nakilala niya si Lord, mamaya-maya, siya na magsasabi, mali ako sa'yo dati. Sa'yo ka na. Di ba? Kaya okay lang matalo. Walang problema doon. Wala na rin mo nawala sa'yo. Nabawasan ka ng kalahating milyon. Wala nga po pastor na kalahating milyon eh. Yun na nga eh. Okay lang. Huwag na lagi nakikipagtalo. Iba kapag humble. Diba? Mas pinili mo na ang umibig kaysa may masirang relasyon. Alam mo, mas magmumukha kang tama kapag nagmahal ka sa halip na nakipagsagutan. Piliing magmahal. Mali po talaga sinasabi niya, okay lang. Kahit baga mailaban mo, hindi naman papayag yung matalo siya. Sa palagay mo, papayag kaya matalo mo yon? Matalo siya? Hindi rin naman papayag. Hindi rin papayag. Wala lang mangyayari diyan. Ayos. Number 10. Isulat nyo kasi mamaya ang tanong sa A grouping, alin dyan sa mga senyales na yan? Ang wala ka. Sabi ng isa, ano po, 16, akin lahat. Wala ako dyan. Number 10, masaya ka kapag ang iba ay pinagpapala. Ang ganda. Ang ganda-ganda. Hindi ka naiinggit kapag may na-promote. Mga nagtatrabaho dyan, sabi nung may na-promote, mas matagal naman ako diyan eh. Mas masipag naman ako diyan eh.
Sip-sip lang yan kay boss. Wait lamang! Wait lamang, inggit ka kapatid, inggit! Pag may yumaman, yung iba hindi masaya. Kailangan kaya mong ipagdiwang ang tagumpay ng iba. Hindi ka bumubulong ng kung ano-ano at nagsasabi ng negative sa tumanggap ng pagpapala. Pag may pinagpala, ano sasabihin mo? More to follow, Lord. Nagkaroon ng sasakyan, Lord, simula lang yan, meron pang kasunod. Hindi nung nagkaroon ng sasakyan, nagka-jowa ng mayaman. Aba naman, hindi yung gawain ng humble, mayabang. Yung iba naman, biglang yung kapitbahay, yumaman, ano sasabihin niya? Siguro nakabudol yan. Aba naman. Maging masaya sa tagumpay ng iba kung yumaman yung kapitbahay mo, praise God! At sabihin mo, you are super blessed. Pakain naman. Baka meron ka naman dyan 500 pa utang naman. Wala dito mangungutang, amen? Wala dito mangungutang. Pag may pinagpala, sabihin mo lang, more to follow Lord sa Kanya. Kaya yung mga inggit, naku po, mahirap yan, kapatid. May bagong sasakyan. Yung ka-church mo dito, ano sasabihin mo? Bago nga ang sasakyan. Masama naman ang ugali. Yan na naman. Huwag ka naman yan. Lagi na lang may nakita ka kung ano man. Maging masaya sa pagpapala ng iba. O nakakita ka. Nung nasa tamang edad na, may nagsama ng jowa dito. Jowa. Sabi mo, pogi nga ang jowa. May putok naman. Aba, sobra ka naman. Inggit ka, kapatid. Kapatid, maging masaya sa tagumpay ng iba. Kung pinagpala sila, makisaya ka. Ayusin ang puso. Kasi kung hindi ayos ang puso, pride yan, kapatid. Sayang ang biyaya. Kung nagpakumbaba sana, mamaya kasunod ka na sa pinagpala. Amen? Maging masaya kung ang iba'y napapagpala. Mamaya kasunod ka na. Sasabihin mo, Lord, super blessed niya, may bago siyang pick up. I pray, kasunod na ako. Lord, ang ganda naman ng mukha niya. Anong gusto mo kay Lord gawin? Lord, pagandahin mo pa. Yan. At sasabihin mo, I am fearfully and wonderfully made by God. Alam niyo po ba yung sa Tagalog? Ikaw ay kakilakilabot. Yan. Fearfully. Aba yun ang Tagalog doon, nakakakilabot ka? Tingnan mo kaya katabi mo, mukhang nakakakilabot. Nakakakilabot ang ganda at ang pogi niya, nakakakilabot. Fearfully. Okay. 11. Dami naman pastor niya, senyales. Hindi mo minamalit ang taong mas mababa ang katayuan kaysa iyo. Marami dito medyo masasagi na konti. Hindi ko sana may tinamaan na sagi na konti. Hello? Makinig mabuti. Pareho ang paggalang mo sa mayaman at sa mahirap. Sa meron at sa wala. Sa malinis at sa madumi. Wala kang sinisino. Mabait ka sa guard, sa janitor, sa waiter, sa traffic enforcer. May maling tawag yung traffic enforcer. Pride. Mayabang ka. Ang tingin mo mas mataas ka doon. Diba? Pride. Mabait ka sa sales lady, sa driver, ng jeep, ng tricycle, gaya ng pagkabait mo sa boss or sa amo mo. Hindi mo pinagtatawanan ng may kapansanan ang kalbo, ang pilay, ang bungi, ang bungal, at ang bulag. Ang mahaba ang baba, malaki ang mata, malapad ang noo, mataba, pandak. Anong tingin mo sa sarili mo? Mas maganda ka sa kanila? Mas sexy ka? Mas perfect ka? Hello! Diba? Tinamakin ng konti. Tinamakin ng konti. Alam mo, basta pinagtawanan mo, anong itsura?
di mas angat ka sa kanila at mas mababa sila. Kaya mong pinagtawanan, ito pa malupit, makinig ka mabuti. Hindi mo isinasama sa biruan sila para lang mapasaya ang grupo. Di ba? Minsan ginagawang kwela yung mga ganon. Ang tanong kung kaya ikaw ang ganon at ginamit ka sa katatawanan, ano kaya mararamdaman mo? Eh paano kung ikaw lokohin ko? Sino yung naglolokong yan? Ikaw naman lolokohin natin. Ibalik natin sa kanya. O, di ba? Paano na yon? Paano kung ikaw naman lolokohin? Nakakaawa, di ba? Be humble. Hindi yung pinagtatawanan yung ganon. Nakita mo pala siyang may problema sa ngipin. O, hindi pa dentist mo. May problema ka pala eh. Ano? O nakita mo medyo nawawala na yung buhok dito. Ay, di pa buhukan mo. Pa-transplant mo dun. May problema ka pala sa kanya eh. Di ba? Tulungan mo, hindi mo ibababa. Tulungan mo, iangat mo pa. O may problema sa paningin. O, di pagawa mo ang mata niya. O may problema ka sa kanyang baba. O, inggit ka. Di ba pagkalo ka din? Humble lang. Humble lang. Napaka-bless mo nga eh. Kasi walang kapintasan ka. Napaka-bless mo nga eh. Walang makikita sa'yo. Napaka-bless mo. Kaya dahil bless ka, I pray mas malawak ang pangunawa mo. Pantay ang tingin mo sa lahat ng tao dahil kung ano mang meron ka, ano mang itsura mo, ano mang katayuan mo, ano ikaw, nabiyayaan ka lang. Kaya humble lang. Magpasalamat dahil hindi ka ganon. Ilagay mo ang sarili mo sa kung sino sila o kung ano sila. Tingnan natin kung hindi mo ma-realize kung ano ang pinagdadaanan nila. Pastor, hindi ko naman minamaliit. Ba, hindi nga. Hindi nga mo nga minamaliit. Sa pamamagitan naman yung salita, pero halatang halata sa kilos mo kung pag nakikita sila. Pagdaan mo pa lang. Kita mo na? Hindi nga mukhang minamalit. Mukha naman talaga sa kilos. Humble lang. Pinagpala ka lang. Pero hindi naman nila piniling maging ganon. Tayo na magsisi. Sabay-sabay tayo lumuhod dito. Okay? Hindi po ginagawa katatawanan ng maitim. Nagkataon lang na sobra talagang init. Alam mo ba, pag pumunta ka, halimbawa nasa Amerika ka, halimbawa nasa isang bansa kang puro puti, pag pumunta ka doon, ikaw sikat. Pag pumunta ka sa tayo mga Pinoy, medyo malaki yung mata natin. Pag punta tayo sa China, tayo sikat, tayo pogi. Diba? Depende sa lugar lang yan. Depende sa lugar. Ang mga Pinoy naman, medyo malait yan na konti, no? Ewan ko bang yayabang natin, mapanlait tayo. Pero hindi ganun ang design ni Lord. Huwag mamalitin ang mga tao mas mababa sa'yo. Amen? Sa tingin mo lang. Number 12. Hindi ka madaling ma-offend. Parang pang next Sunday ito. Alam mo, pag ang dali-dali mong mo-offend, ang laki-laki ng patamaan mo, kapatid. Mukha kang yabang-yabang mo kasi ang dali-dali mong ma-offend. May nagbubulungan lang doon, sasabihin mo, ako yata pinag-uusapan naman ngayon. Aray mo din. Hindi ikaw, nakarinig ka lang nagtatawanan, akala mo ikaw na agad. Hindi umiikot ang mundo sa'yo, kapatid. Hindi lahat ng narinig mo, naramdaman mo, nakita mo ay pinepersonal mo. Kung may biruan, biruan lang. Alam mo na nagkakatawanan nung napunta sa'yo ang tawanan eh. Ikaw naman, grupong yan, kanya pala maka-born again. Church, lalo na ikaw ay matagal-tagal na rin naman nakakarinig ng word. Pagtagumpayan mo to ha, hindi ka dapat madaling ma-offend. At kung hindi naman biruan, pero ikaw ay napagtawanan, it doesn't matter
na, ano ibig sabihin? Kung may biruan, biruan lang. At kung hindi naman biruan, pero ikaw ay napagtawanan, wag laging seryosohin. It doesn't matter dahil ang halaga mo ay hindi kung ano ang sinasabi ng iba, kundi kung sino ka sa Panginoon. Ikaw ay mahal niya, namatay siya para sa iyo, sapat na yon. Amen? Ang mga taong madaling ma-offend ay napakalaki ng patamaan. Matindi ang pride niyan. Kung ikaw ay ganito, kailangan mo itong mapagtagumpayan. Dahil hindi ito magiging healthy para sa iyo sa pagpapagamit mo kay Lord. Sige, halimbawa, may isang taong madaling ma-offend. Lagi siya na-offend. Alam mo mangyayari sa'yo? Iiwas ang mga tao patungkol sa'yo dahil baka masaktan ka. Hindi ka nila isasama. Bakit? Naku, may kasama tayo parang nana. Mahawakan mo lang. Ay! Hindi ka isasama na yung mga mukhang kalyo. Yung kahit anong gawin mo, hindi nasasaktan. Pinagtawanan mo na, pinagbiruan mo na, okay lamang sa akin, wala. Ang halaga, uy, sa Panginoon. Noong kami po yung nagsisimula sa discipleship sa church po namin, ang unang training namin kami bulihan ng bulihan. Alam niyo kung bakit? Para daw po pagdating dito sa Manila at pag may nambuli, ay, sanay na ako. Ano pa? More! Bully pa. Yan po ang training namin sa discipleship namin sa Rosario, yung mga leaders. Bulihan ng bulihan. Kaya sanay na kami sa nambubuli. Hindi na madaling ma-offend, biyaya ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, partner, sanayan lang yan. Huwag ka laging na-offend. Iyan pa naman madaling ma-offend, laging siya ngayon ang bida. Laging binabato, no? Kasi laki nga ng patamaan. Pero pag wala kang patamaan, hindi ka laging binubuli o kung ano sinasabi sa'yo. Ito ang tatandaan. Dapat marunong kang magpalampas. Palampas lang. Ikaw naman, lahat na lang dumating sa'yo, dinamdam mo, sinarili mo, pinagsi mo, mamaya ka, buka kasi Hawk. Mamaya kulay green ka na. Palampasin mo na, huwag na seryosohin ang lahat ng bagay, nakaedad na tayo. Sila pala. Huwag na seryosohin ang mga bagay-bagay. Palampasin na. Natututunan po ito. Huwag seryosohin ang lahat ng bagay, lalo na't hindi naman makakadagdag sa'yo. Maganda tong topic na to, Maganda yan. Gusto ko yan. Number 13. Marunong kang umamin na hindi mo alam. Parang overtime na tayo. Okay lang po ba kayo dyan? Sige, tapusin ko na lang mabilis. Sige. Marunong kang umamin na hindi mo alam. Hindi ka nahihiyang magsabing, hindi ko alam. Hindi yung magsasabi ka ng impormasyon na hindi ka naman sigurado. Bida ka ng bida, hindi ka naman sigurado. May isa lang na mawawala sa'yo pag sinabi mo, hindi ko alam. Ano yon? Pride na naman. Kaya okay lang na mawala yon. Kung hindi mo alam, pwede mo rin namang sabihin na, babalikan kita, aaralin ko lang. Magre-research muna ako, balikan kita. Hindi yung magyayabang tayo na isang bagay na hindi naman tayo sigurado. Sabi niyo nga po, hindi ko alam. Maganda to palaban pag may magtatanong sa akin, Pastor, ano yung verse na alam mo yon, yung tungkol sa idolatry? Hindi ko sa ulang Bible. Babalikan kita. Messenger mo. I-message kita, ha? Tapos na. Ganun ang usapan, hindi yung, idolatry yan. Ano yan? Basta nasa kayo, hanapin mo na lang. Okay. 14. Marunong kang humingi ng tulong. Yan ang mga humble. Hindi mo iniisip na kaya mo ang lahat. Kinikilala mong kailangan mo ang Diyos at ang ibang tao. Ang paghingi ng tulong ay senyales ng kapakumbabaan kesa naman akuin mo ang isang gawain na hindi mo pala kayang gampanan. At kung inako mo na hindi mo kayang gampanan, hindi ba kayabangan yun?
Mag-ask ng help sa iba. Mas gaganang trabaho ng taong nag-a-ask ng help. Makakatulong ito sa iyo. Sabihin nyo, sa katabi nyo, tulungan mo naman ako. Hindi lahat kaya ko. Okay? 15, dalawa na. Hindi ka naghahanap ng mataas na posisyon. Handa kang maglingkod kahit sa simpleng gawain. Alam kong mayaman ka, sikat ka, hindi ka ginaganyan sa inyo. Hindi ako ginaganyan sa amin. Boss ka, manager, supervisor, pero handa kang maglinis ng CR. Baka mamaya po pagkatapos sa service, naroon kayo sa lahat sa CR, ha? Handa kang maghugas ng baso, maglampaso, magbuhat ng tubig, maglinis, humawak ng basahan, magtapon sa basurahan. Handa ka gumawa ng mga mabababang gawain kahit sino ka pa. At kung nasa mataas na posisyon, the more kang willing gawin ang mga gawain na kalimitan ayaw ng maraming gawin. Bakit ko naman, Pastor, gagawin yon? Para subukin ang puso at sanayin ito. Dahil tapatan na mas gusto ng self na pinaglilingkuran siya. Kaya minsan, para lang matest mo ang puso, gumawa ka ng mga bagay na simpleng bagay lang. Hindi kailangan na ikaw ang star, sikat. Mas madaling gawin yon, mas masayang gawin yon. And lastly, hindi ka madaling manghusga. Judgmental ka ba? Sinisikap mong unawain muna ang tao o ang magkabilang panig bago ka magsalita? Magpayo or magsabi ng iyong kuro-kuro. Lalo-lalo na ngayon sa social media, ang dali-dali kayo mag-comment. Ang dali-dali kayo mag-share post. O kung ano mang gagawin mo, ang dali-dali kaya. Pero please naman, huwag agad manghusga. Fact check. Unawain mo muna lahat. Inuunawa mo ang tao, inaalam mo kung bakit, anong background niya, bakit kaya nasabi niya yon. Inaalam mo ang magkabilang panig ng walang kinikilingan, walang pinoprotektahan serbisyo, totoo lamang. Kailangan inaalam mo muna. Magkabilang panig, inaalam mo ang buong detalye. Hindi yung sasabihin mo, ay dapat ikulong yung mga nakapatay na yan, nakabaril na yan. Sabi naman ng isa, eh bakit ikukulong? Bata naman yon. Dami-dami nating kuro-kuro dyan. Sa totoo lang, kahit pa naman ikaw yung magsabi, may magagawa ka. Makakaabot kaya doon? Kung ano man ang desisyon nila, ay may authority na para doon. Ang kaya natin gawin, ipag-pray ang mga nawalan at ipag-pray ang kanilang kapamilya. Pastor, hindi man bukang kawawa kapag mapagpakumbaba or humble? Hindi ba mukhang mababa or bubulihin ka talaga? Hindi ba mukhang nasa baba ka kapag humble? Mali ang kahulugan mo ng pagpapakumbaba. Ito ang kahulugan. Ang tunay na mapagpakumbaba ay hindi ang taong mababa ang tingin sa sarili, kundi ang taong mas mataas ang tingin sa Diyos kaysa sa sarili. Hindi siya mukhang mababa, tingin mo lang yon. Kasi nga, ang mapagpakumbaba, ang bibiyayaan ni Lord ng matindi. Ang tunay na kababaang loob ay hindi lamang nakikita sa salita, kundi sa paraan ng pag-iisip, pakikitungo sa kapwa, at ganap na pagsunod kay Lord. Siyempre, kung inaapi na, dapat lang ipagtanggol ang sarili. Inaapi ka na eh. Dapat lang. Pero, sa paraan ng Diyos. Hindi ka kawawa kung nagpapakumbaba. Dahil ang kakampi mo ay Diyos. Tandaan, may madadagdag na biyaya sa iyo kapag ganyan ka. Okay na, ganun na lang. Madami na. Sige, palakpakan natin si Lord. Ang daming nasabi, 1 to 16. Alin kaya ikaw doon? Alin kaya doon ang wala? Kung meron doon sa 16 na biyaya ni Lord, nakita mo na parang hindi ako ganun, then may i-work out ka sa biyaya ni Lord. May babaguhin ng Diyos para sa'yo. At tatandaan mo, pag ikaw ay nag-decide na baguhin ito, humanda sa biyayang parating sa'yo. Karunungan, kayamanan, masaganang buhay, humanda ka.
Pang-17. Hindi pa pala tapos, Pastor. Wala sa outline ko. Pang-17. Na senyales na ikaw ay humble. Walang iba kundi ang itinataas mo ay si Lord sa buhay mo. Kaya tayo nag-worship eh. Kaya natin itinataas si Lord para makita natin kung gaano tayo kababa at para hindi natin makita dapat tayo magyabang. Kasi dapat siya lang ang mataas. Amen? Kaya sa pagkakataong ito, pwede po ba tayong tumayo? Sino natutuwa sa biyaya ni Lord ay napaka-blessed po ng ating worship team. At ramdam na ramdam nyo ang pagsama ni Lord habang nagpe-praise and worship pa lang. Sa totoo lang ay nakakaiyak. Ang saya-saya, tapos nakakaiyak ang ginagawa ni Lord habang sila umaawit sa Panginoon. Kaya sa oras na to, pwede ba nating itaas ang karapat-dapat itaas sa lugar na to? Walang iba kundi si Lord. Let's worship God. Itaas ang karapat-dapat, itaas!
Father God, I pray ko lang ang mata sa buhay namin. Lord, ipakita mo sa amin kung kami ay nagyayabang na Lord. Lord, ipakita mo sa amin yung mga senyales ng pagpapakumbaba at magawa namin ito sa buhay namin. And Father God, I declare, Lord God, biyayaan mo ang bawat isa ng karunungan, ng kayamanan, Lord God, ng patnubay, ng masaganang buhay, Lord God. Ang lahat ng narito, Panginoon, habang sila'y nagpapakumbaba, Lord God, Lord, ikaw ang mag-aangat sa bawat isang naririto in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. At sa huling pagkakataon, itaas natin muli ang Panginoon. Pwede pa natin ibigay ang best clap offering to our King. You deserve, God. Karapat-dapat ka mataas sa buhay namin. Thank you, Lord, and I pray, God, na lahat ng taong narito, ikaw lamang ang matataas. In Jesus' mighty name, everybody say, Amen.